yung kapatid ko. Mm. Sabi niya chat siya sa akin ng chat. Magpakatatag ka, ibibigay ko yung bato ko. Tiisin mo lang. Mm. Nitong year na to, yung sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin talaga na lakasan mo loob mo. Yeah. Ako na magsasakripisyo sa'yo. Ako na sa kapatid natin. Mm. Salamat ka ako, tol. Sabi ko. Minsay Kuya Sider sa kapatid mong bunso. Kapatid ko. Magtiis ka lang sa ngayon. Alam ko na napapaisip ka pa, pero katandaan mo. Matapos na ma-process tayo, tulungan din kita at makabalik lang ako sa dati kung ano. Sobrang salamat sa'yo. Binigay mo sa akin yung pagkakataon na ikaw ang sakripisyo. Morning. Aga sobra, no? Wala pa yata ang alas 8 eh. Morning. 8 na ba? Pero dapat nag-text po ako. 8 ano na pala. 8:10 na. Nag-text po ako sa inyo. Kamusta? Tumawag nga daw po kayo dahil para makausap po. Sabi po niya kasi sa linggo daw po, bukas po, puntahan nga daw po niya yun. Hindi lang po yata matapat na nandun po yata kayo. Kaya sabi po ngayon, ewan ko kung saan gumawa. Kamusta? Mga musta ka muna dito. Sabi po, magandang umaga po mga katekram, kamusta na po kayo? And stay safe lang po palagi. Yun lang po. Ikaw daw, kamusta ka? Okay naman po. Continue pa rin po sa paglaban sa buhay. Kailangan no? Yes po. Kailangan talaga araw-araw laban lang. Yun yung yun yung buhay natin. Kailangan araw-araw lalaban ka. Para sa pamilya at sa pangarap. Hindi naman po kasi yung hamon ng buhay ang mag-aano sa'yo eh. Ikaw po mismo sa sarili mo. Kailangan po, kung ano man yung pagsubok na dumadating sa'yo, dapat hindi mo hayaan na yun ang maglulubog sa'yo. Kasi kapag hinayaan mo, wala rin talo kundi yung sarili mo. Tama. Happy New Year. Happy New Year po. Kamusta po? Wala. Okay lang. Ang tagal no? Wala, kay August po. Wala, sa 20 pa. Sa ano ba ngayon? 18 ba ngayon? 17? 18 po. 18? Ay, 17. 17 po, 17. Sa 20 pa tapos yung kanilang parang piyesta kasi doon sa hanggang 20. Kumain na kayo? Ay, alis din po kasi ako magpapakain po ng aso doon sa hapang po doon. Hello. Kumusta? Okay naman po. Gano'n ka okay? So, 100% naman po. 90% po. Kumusta tong mansion nyo? Yun po. Ayos naman po. Malinis. May nag-inuman lang po kaya. Kumusta si nanay pala? Ano po, okay naman po. Naglabada po. Ang aga namang umalis. Opo, ganun Maaga po pa pala sa akin. Ganun po ang alis yun. 6 pa lang po ang alis yun. Parang ano po ito. Wala pa rin pagbabagon mo, masipag pa rin. Kahit po gustuhin ko na, yun po, kahit pa paano naman po may napapasukan na ako. Ayoko naman pong biglain na, nanay, ganito, tumigil ka para di ka na mahirapan kasi. Mas iniisip ko po kasi yung, syempre po, bilang
isang magulang or isang tao, 'di ba po may ibang tao na akala po natin kapag pinahinto natin sa trabaho or sa nakasanayan is yun po yung makakabuti. And na-realize ko po na kung papatigilin ko naman po at baka po yun po ang maging dahilan para humina katawan niya. Kasi Tama. kumbaga sanay po yung katawan niya Mm. Kaya sabi ko, siguro ka po hindi pa puti yung time. Kaya hinayaan ko lang din po siyang Di ba sa isang sasakyan, pag matagal hindi nagamit, puro usok? Opo. Kaya po, yung sabi ko, baka po kahit sabihin po ng iba na dapat po patigilin na po, lalo na nga po nahihirapan. Kaya ang mindset ko na lang po, baka po mamaya yung inaakala kong makakabuti, yun po pala makakasama. Hindi, tsaka hindi din siya papayag. Opo, hindi nga po. Kasi siya nga po lagi nag-aano sa akin, nagre-remind siya na, may text na si ma'am, may text na siya na. Hindi po siya mapakali. Yung trabaho, no? Opo. Kailangan kong mapuntahan din si Kuya Sider. Papuntahin ko na lang dito. Opo, text ko na lang po. Sige. Na nga po yata, may good news naman po siya sa akin. Kumbaga po ang kailangan na lang po talaga. Maintenance. Mga Kasi po maintenance. willing na po yung kapatid, yung isa po yung kapatid. What? Kaya po, kahapon ko po na lang kasi galing po sa simbahan. Palengke, tapos nakasalubong ko po siya sa timbahan na galing nga po siya sa San Miguel dahil po na nga po, yung schedule niya. So sabi niya sa akin, may ako magandang balita. Sabi ko, ano po ako yun? Meron willing na si kuya mo sa akin na kumbaga mag-donate po. So nga lang, ang kailangan na lang, sana mag-match nga po silang magkapatid. Tapos, syempre, pag po nag-match is, ang kailangan po talaga is, syempre, wala namang po din siyang makukuhanan agad ng tulong na pangbayad po. Kaya sabi ko niya, sana talaga, may eto na yung simula. Sana tuloy-tuloy na. Sabi ko, mainam ka ako. Tinanong ko po siya kung halimbawa po, okay na po, nag-match. Sabi po niya, tuloy-tuloy niya yung proseso. Sabi ko, maganda po sana nga po talaga ako or ipagkatiwala po natin ako kay God na talagang mag-match kayo kasi sabi nga po niya sa akin, sinabihan nga daw po siya ng kapatid niya na inubunso na naaawa na nga din po sa kanya. Sabi minsan nga po, di ba po, nag-ano po na parang wala pong gustong tumulong sa kanya kahit kapatid niya. Sabi ko po, baka po talaga mahina lang talaga ang loob. Kumbaga, willing naman po siyang donatan. Kaso, kung mahina nga po ang loob, baka natatakot din po. Sabi ko, baka po si Kuya Dudong na po yung binigyan. Baka mag-collapse, no? Yun po kasi yung inano ko, Kabahan, pinarealize ko po sa kanya kahapon na nung nalaman ko nga po, baka naman ako talaga gusto kang tulungan nila. Kaso nga lang, syempre, hindi rin naman nga biro. Kahit sabihin natin na talagang kinakabahan lang talaga siguro. Pero ayun lang ako, baka ako simula na. Sana ako tuloy-tuloy na. Kaya niloko nga po, pagka gumaling ka, iwasan mo ng alak. Teka, matetext ko. May magandang balita pala kay Kuya Sider, Kategram. Ay, morning Kuya. May good news po pala kayo. Oo nga po, buti po yung nasa step na po kami ng pagpaprocess sa transplant. Ay, may dalang upuan si Ate Karen. Ate Karen, dito tayo. Ang ganda ng view dito. Yung po idol, yung mga nakaraan din ibinta ko kayo. Hindi kita naambutan. Yun nga po, idudulog ko rin sana. Pumayat po kayo, no? Yun po ang target sa akin ng doktor eh. Pag tumataba ako, meron sa akin Thank you. yung may gain po kasi pag gaganon. May gain ang tinatarget. Yung timbang po, bawal pa tabain, bawal pa ng sobra, pababain. Hanggang 56 lang po ako ngayon, 57. So, yun nga po. Ate Karen, Siya po. So, yun nga po. naiya siya. Buti po yung kapatid ko naglakas loob ng magbigay siya ng magdodonor na siya. Buti. Kailan pa Kuya Sider? Gusto ko malaman kailan niya sinabi. Paano niya sinabi? Na siya na daw magsasakripisyo. Siguro nga po nakita niya sa akin na ang hirap na nang dinadanas ko, napaisip na po siguro nila. Ganun po siguro na siya na daw po siguro ang magsasakripisyo. Bibigay niya po sa akin isang kidney niya. Yun po.
Yeah. Sabi ko, sinabi nga po niya sa akin kahapon na nagkasabay po kami ng aksidente. Sabi po niya, ano na eka, si Dudong. Ay, sabi ko, totoo po ba ako? Tapos sabi ko nga po, mainam po ako. Kaya nga po sinabi ko po sa kanya, sabi ko po sa inyo, baka po willing naman po talagang tumulong yung mga kapatid niya. Sadyang pinanghihinaan lang po ng loob. Kasi baka... Baka po hindi po kayanin pero siguro po, may time naman po talaga or may tamang oras po talaga na magpaparealize sa taong gusto tumulong sa'yo na, go, sugal lang ng sugal. Thank you, Ayun nga Lord. po. Kailan pa ho yun? Itong nag-process na po kami nito last week lang. Hindi po kami in-orderan po kasi kami ng doktora ko na meron po kasing mga binigay na laboratory sa kapatid ko. Mga ganon. Madami po kasi ang manggagaling po sana kami muna sa hyperstation dito sa Baliwag. So hindi po namin napapagawa. Tapos pagkatapos po napapagawa yun, diretso na po kami pa-schedule sa NKTI. Para po doon naman po sa bagong doktor ko. Kung sakasakali po napapagawa ko lahat ng laboratory niya. Saka yun sa akin. Para titignan po kung Much. opo, kung gano'n rin po, saka yung mga healthy, yung mga laboratory niya lahat. General. Ayun. Yan yung panganay ba, kuya? Bunso po. Yung bunso pa. Kaya po, sabi ko, talagang mainam po ka ako, at least talagang willing na po. Apo, sabi ko nga po sa kanya, wag naman po talagang mawalan ng pag-asa kasi dadating naman po talaga yung tamang perfect time ni God eh. Kaya kung di ka po kasi maniniwala, wala pong mangyayari. May asawa na yun, Kuya Saidar? Wala pa po. Ayun nga po. Ilan taon siya? 26. Tapos saan siya nag-work? Bali po ngayon wala na din po siyang trabaho ngayon. Pa-sideline lang din po sa construction, ganyan. Pipintura ng mga bahay, ganyan. Yeah. Kaya napaisip siya na bigla po akong na-touch na naiyak din yung luha ko na pinagdadasal ko sana matuloy na yung process namin dalawa na yung mga step by step magawa na po ako yung po hiling ko na. So ginagawa ko din naman po ng paraan din para yung mga laboratory hingi dito sa mga ganito hindi rin po ako makaano kasi dala ng lahat ng mga pangangailangan ko din po sa akin ko muna po na ilalagay sa yun nga po ano ko sana nga po din pinagdadasal ko na yung pagpa-process namin dalawa maano na maging successfully. Pero kumusta ngayon yung kumusta ngayon yung nararamdaman mo? Nung ano po ako mas lalo ko pa pong tinibayan nung nakita ko siya na ibibigay niya sa akin yung isang buhay na yung bato, yung kidney. Siguro parang parang nabuhayan ka. Opo, mas lalo ko pa pong, kung nandun po ako dun sa dialysis center, mas lalo po pong tinatatagan kahit nandun ako, lagi na lang po ako nagdadasal na sana po magsimula na kami ng workup namin, yung mga ganyang, para po kung makita sa amin ng magmamatch. And then pagka napunta po kami ng MKTI, schedule, dire-diretso na po yung process, yung pinagdadasal ko. Ganun po, ang kailangan po talaga, hinahanap ko lang po talaga namin yung talagang, alam ko naman pong may kabigatan pero pinagdadasal ko na sana marami pong tumulong na bigay sa akin ni God yung para makawala na din po ako sa sobra din po talagang hirap. Alam ko naman po yung kaya nga sabi ko dasal lang po ako ng dasal na makakamit ko yung binigay sa akin ni Lord na gusto ko. Na maano na po matapos na rin po yung problema ko kasi sobrang hirap sa araw-araw po talaga. Pagka nag-match, paano ang nun, kuya? So tuloy na? Tuloy na po, dire-diretso na po siya. Tapos hindi. Kondisyon na po kami dapat dalawa po kami. Bali, saan ka operahan? Saan gagawin yun? Doon po sa National Kidney Transplant sa Manila po, NKTI. Okay. So, ano yung
Ano, lahat ba cover niya yung gastos? So, Doon po kami sinama ni Doktora sa may charity sa Hope. Ang nangyayari po, ang sinabi sa amin, maganda pa rin daw po kayo kahit papaano. Alam ko naman po medyo may kamahalan po yung paggaganyan. Sabi ko siguro ilalakad ko kako to. Iniisip ko hindi idudulog ko kako to kahit saan kahit anumang kako mangyari. Matapos at makabalik na ako sa dating may mga dinadala tayo sa ganyang public pero hindi lahat talaga mako-cover. Gaya ng yung pagkain na lang. Tapos yung ibang mga gamot na yung mga iba daw walang gamot sa loob tapos kailangan bilhin, mga ganun. Yun nga po din ang ang gusto kong kaharapin. Anong sinabi ni Doktora? Gusto kong malaman ano yung parang sabi niya maganda kayo, paanong handa? Yung about ko sa finance, hindi ko po masasabi din kasi na ganun ka-expect yung malaking gastos. So dapat talaga bago kami magpunta ron, maghanda kami, ganun po. Alam ko, yun nga po yung sinasabi ko na showman din, may tinatawag silang ganun para diretso po kami sa Nasaan ngayon yung kapatid mo? Doon po sa baka po nagtatrabaho siya ngayon Okay. Pero yun nga po, gusto ko nga rin po sanang yun siya sa mga ganito para kasi minsan din kasi sinasabi niya sa mga kaibigan niya, naiiyak rin siya na tapos nadadala ako yung kapatid ko. Sabi niya chat siya sa akin ng chat, magpakatatag ka, ibibigay ko yung bato ko, tiisin mo lang. Nitong year na to, yung sinabi niya sa akin talaga na lakasan mo loob mo. Ako na magsasakripisyo sa'yo. Ako na sa kapatid natin. Salamat ka ako tol, sabi ko. Minsay Kuya Sider sa kapatid mong bunso. Kapatid ko, magtiis ka lang sa ngayon. Alam ko na napapaisip ka pa, pero katandaan mo, matapos ma-process tayo, tulungan din kita at makabalik lang ako sa dati kung sobrang salamat sa'yo, binigay mo sa akin yung pagkakataon na ikaw ang sakripisyo. Alam ko nahihirapan ka sa mga lakad natin sa araw-araw. Tiisin mo lang. Salamat sa binigay mo sa akin yung isang sinagip mo ako, isang kidney mo. Maraming salamat. Inisip mo na siguro nahihirapan din ako. Maraming salamat sa iyo. Magiging utang na loob po sa iyo. Mahal na mahal kita tol. Salamat sa iyo. Nagkaalang kasi yung ganyan na ngayon no? Kuya Ate Karen. Sa Kuya Sider, laban lang. Lagi mong Yun nga po inaano ko, kahit masakit, lagi may isip sa akin yung mga taking sa mga positive, lagi ko pinagdadasal sana mawala kang ganyan. Matapos, lagi pinagdadasal na makakaraos din namin ng ganyan. Yun nga po, masyado kong naging matatag. Humarap yung kapatid ko dun sa dinala ko siya kay doktor. Dinala ko siya dun sa nepro ko. Kay doktora na kakausapin daw niya. Yun, nagkausap-usap na po kami, lahat po kami. Na pinaliwanagan naman po siya ang mga ganito. Yun nga po, by step na yung gagawin namin ito. So wala pa po kasi kaming masyadong hawak na pera. Kailangan po talaga yung mga paglakad-lakad talaga po dapat din po talaga may hawak. So hindi rin po sumasapat, kaya hindi ko siya mapa-laboratory. Ganun po. Magkano yung kailangan doon? Alam ko po, ang expect ko po dun sa mga ganyan, medyo talaga may kamahalan. Pagdating namin po dito, hindi ko alam mga
maghanda ka daw ng mga 10K, mga laboratory niyo. Mm. And then alam ko, pagka na-schedule na po sa NTI, may sinasabi pa sa akin na, ako lang po yun, may narinig lang ako. Ang cross-matching naman is mangyayari. 10,000, dalawa na kayo. Opo, Paano- maganda po ako ng gano'n. Paano yung... Kasi hindi pwedeng isa lang yung laboratory, di ba? Pati rin po ako, sa blood type, ganyan po. Mm. Unang-una yung blood type, tapos yun, pag napakita ko na po uli kay doktora yun, pakita niya daw sa akin, magpa-schedule daw po kami sa NKTI. Doon po nga po sa Manila. Yeah. Yun po ang pinaghahandaan namin na yun po ang magiging cross-matching din po namin doon sa Manila. Mm. Cross-matching naman po yun. Another cross-matching naman po yun. Mm. Yun po, pagka nag-cross-matching na po, diretso na po yung ano namin, ganito, na kung may mataas o mababa sa may lab test namin, kung kondisyon po kami, ang gagawin po doon, siguro mga process lang po nun, mga 1 buwan. Mm. Iba po kasi, talaga pong risky po talaga. Yung mga laboratory, araw-araw magla-laboratory. Hindi, ako talaga naintindihan ko yung ano. May mga ganyan na pupuntahan public, Opo. libre lahat. Pero yung ganyan kailangan mga pa-laboratory, hindi mo malilibre kasi yun eh. Opo. Pagka, Yun po muna ang order sa akin, doktor, yung patingin na gano'n. alam ko magastos yung ganyan. Yung ano nga lang, yung pabiyahe-biyahe lang eh. No? Kung sabi nga po ng iba, bago ka pumunta sa isang gera, dapat may dala kang baong bala. Pasensya ka na, natagalan yung pagbalik ko. Ano kami sa Cebu eh. Magkano yung kailangan? Mga 10,000? Kaya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 sa akin yan. Thank you po. Pagmamahal ng ating Diyos yan. Ito naman galing kay Tita Gigi. Yung pinabot niya ng... Yung monthly po niyo, Tita Gigi, yung bond po ng October, November, bibigay ko po kay Kuya Sider natin. 1, 2, 3, 4, 5,000. Siyempre, kulang pa rin yan. Yung kay Tita Lotlot, may nagpadala talaga sa'yo. Si Tita Lotlot. Yan, Tita Lotlot James. 4,000. Para masimulan niya na yung ano. Opo. Maraming salamat po sa... Thank you, ate. Maraming salamat po sa Panginoon Diyos na kayo po ang gabay sa lahat ng maraming salamat. Masisimulan ko na po yung workout namin ng kapatid ko ang mga laboratory. TGG, maraming salamat po. Tita Lotlot. And Tita Lotlot, maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Basta ano lang. Gaya ng sinabi ko sa iyo, manalig at maniwala ka lang. Magtiwala ka lang sa ating Diyos. Hindi kayo mo ng buong buo. Yung tiwala mo sa Kanya. Doon nga po talaga ako lagi simba. Pagkatapos ng dialysis ko, simba. And then punta ng poong mahal na Nazareno. Ganun po. Walang ibang makakapagbigay sa iyo ng buong katatagan kundi si God. Opo. Isipin mo lang siya, maniwala at manalig ka sa Kanya. Ibibigay niya yung kahilingan mo. Okay? Opo. Basta kami, Kuya Sider, mahal ka namin. Laban lang. Salamat din po. At dumating po kayo sa gabay ng ano ko. Maraming salamat po. Welcome, Kuya. So, yun lang. Itong mga nakaraang itong nagpasko, nag-New Year, saan kayo nag-ano? Minsan po, dito na po ako nag-New Year sa kanila eh. Concert ka ba ulit? Oo. Saan ka nag-concert? Diyan po sa kanila, medyo may maliit na speaker na ganyan. Ah. Alam kong aabutan ako ng alas 12, diyan ako sa kanila na ganyan. Sabi pala ni Tita Lotlot, nagustuhan ko yung boses niya. Anong mga nakaraan-raan po, lumaban po uli ako. Baka daw pwede mo siyang sample daw. Kahit ano lang, short lang daw.
sa lahat po ng mga sponsor at mga nagpaabot. Ang aking pong aawitin ay para po sa inyo lahat. Ikaw lamang ang aking iibigin magpagkailanman. Ang puso sa iyo'y di lamang tulad mo nang ikaw ay may kasama magpakailanman ang aking buhay maigli din ang buhay kung sa'yo'y may puso ang pagsubok ng Diyos kailanman. Maraming salamat po Galing. para po sa inyo Walang lahat. kupas. Wala akong po. Oo. Medyo po kasi inumot saka Hindi, minamalat. okay lang yan. Ang ganda pa rin eh. At least, Nung po kasi nung lumaban ako, puro top 10 na lang po talaga na doon po sa San Miguel. Yun po, medyo nakakuha lang po ng consolation kahit pa paano, binili po kagad ng gamot para ngayon pong part po kasi na itong Daddy Telegram, sabi sa akin, huwag ka na magpapalipas ng gamot mo. Siyempre po, yung napakamal po talaga, yung gamot ko po kasi inaabot po talaga ng 3-8 isang linggo, tingi-tingi pa. Hindi naman po ako ganun kadali ang mamahal. Ang hirap po magkasakit ka, Tekram, kaya ingatan nyo yung mga kalusugan nyo. Ganun nga po. Minsan gusto ko nang gamitin yung mga damo para yun na lang yun na lang ang panggamot. Pero sabi sa akin, wag mong gagamitin yan. Sa dami mo hindi na magbawal ka mag-herbal. So para naman po, sinusunod ko naman po talaga. Hindi na po, baka kung anong mangyari sa akin, imbes na walang komplikasyon, na magtutuloy na, iniisip ko, magtutuloy na rin yung sana mag-match na kami ng dire-diretso na po yung process nang ako ay makawala na dun sa kung ano man yun, dami po sa aking Natutuwa ako sa kapatid mo eh. Sobrang Wala po din. At sabi ko nga po yung sa may kapatid ko na tol, magtiyaga ka lang sana ako, huwag kang magsawa sa kakalakad natin kasi hindi pa tayo talaga, tinatapat ko nung hindi pa tayo nakaka-1/4. Alam ko marami pa tayong pagdadaan. Ang dasal ko lang talaga marami sa ating akong tumulong na matapos na ako to. Huwag ka akong mag-alala. Pinaliwanag ng makako sa'yo lahat ni doktora yan. Sinape mo ako para alam kong sa tingin mo sa akin nahihirapan ako kaya lahat yun utang na loob ko sa kanya. Kaya nga po sabi ko sa kanya, huwag ka na akong ganito, inaram na aking sarili mo. Kung talaga akong gusto mo akong ibigay sa akin, magtiyaga tayong dalawa. Tuturuan naman kita kung ano gagawin natin. Andyan naman ang mga pamilya natin. Alam ko, walang magawa. Dahil na hapok na tayo sa gastos. Basta lagi ka lang positive. Opo, Huwag kang mag-iisip ng mga ikakagulo pa ng isip mo. Yan nga din po yung sinasabi. No. Kasi po sabi ko nga, like yung ina-advise ko din po sa mga klase ko na fresh graduate na hindi pa po kami totally nakakahanap ng kung ano yung para sa aming trabaho. Binibigyan ko po sila ng isang salita na sabi ko, kung hahayaan mo mangingibabaw sa pagkatao mo, sa isipan o sa puso't isipan mo yung negatibo, mahihirapan kang bumangon. Kailangan kahit sabihin natin na may negatibo at positibo, dapat sa pagkatao natin or sa mindset natin, mas isipin natin ang positibo. Kasi ako po, aminin ko, napipressure din po kasi hindi ko pa matagpuan yung gusto ko. Pero mas naniwala po ako, start ko na itong January 1 na sabi ko, mas hayaan kong si God ang manguna sa akin kasi naging padalos-dalos pa ako ng nakaraan eh. Kaya sabi ko, baka ako, tama yung sinasabi ng mga teacher ko na
hinay-hinay ka lang kasi, wag mong madaliin kasi kakamadali mo, di mo alam, di mo nakikita yung landas na nais ni God. Kaya sabi ko po sa mga kaibigan ko, mga klase ko, ano lang ako, action lang tayo ng action bawat araw. Kasi mahalaga, kapag dumating tayo sa dulo, masasabi natin sa sarili natin na ginawa natin yung best. Ano man yung maging resulta, wala tayong pagsisisihan. Kasi gumawa tayo ng action eh. Mas magkakaroon tayo ng pangdadaw sa sarili natin kung maghapon lang tayong nakahilata, wala naman tayong ginagawa, hiling tayo ng hiling. Kumbaga, ang swerte nga po, hindi naman lalapit sa atin eh. Tayo mismo ang lalapit sa tagumpay. So sabi ko, tuloy lang po tayo, tiwala lang tayo kasi makakahanap din tayo. Hindi naman po nga lahat ng fresh graduate is nakakarating or nakakahanap talaga ng magandang trabaho kasi iba po, umaabot pa ng taon, bago talaga tuluyang maano. Basta bawat araw, gumagawa ka ng action. Yeah, Yun po yung tama. inaano ko sa kanila eh. Kaya sabi Laban nga, lang ng laban. kaya nga po nakakatuwa nga din po na nag-comment po kasi ako dun sa kaklase ko na napipressure na din po kasi ganito nga po, ganyan. Sinasabihan daw po. Akin nausap mo siya. Opo, sabi ko niya, nagulat lang po ako sa kanya. Mayora, salamat sa comment mo. Ay, ano ka kuya? Sabi ko, ganun lang talaga. Yan lang ako may help ko sa iyo. Yung mas bigyan ka ng positibo eh. Kasi baka ako mas nangingibabang negatibo sa iyo. Kailangan nga ako, positibo lang tayo. Laban lang ng laban. Kaya po, nakakatuwa lang din po na kahit sa ganung simple, alam ko pong may napapala sila sa akin. Kaya, yun po. Mas patibayin mo yung relasyon mo kay God para mas malaman mo yung dapat nating gawin. Yun yung mga natutunan ko ngayon. Ako din po yun po yung totally, kaya ang sabi nga po, pag bago po sumabit yung January 1 po, talagang sabi ko, pinangako ko sa sarili ko, hahayaan ko na po na ikaw ang mamuna sa akin. Kasi July nga po ako gumraduate, ilang buwan po yun, halos 3 months po. Pressure na po ako, sinaawa nga po ako. Huwag mong iisipin yun. Kaya po sabi ko, na-realize ko na, mas may better pala talaga akong nakalaan. Yung akala kong better na para sa sarili ko, pero mas better yung kay God. Kaya, ayun po, kada araw, go. Bagong umaga, bagong pag-asa po. Bagong gawa ng aksyon para makarating sa buhay na nais mong makamtam. Kaya, yun po yung mina-mindset ko talaga ngayon. Start ko, sabi ko, ito ako yung panibagong taon, panibagong desisyon na dapat sigad lang talaga. Mas doon ko po na ano yung sarili ko na kailangan talaga, kay God lang talaga ako maniwala. Yun po yung ano ko. Kaya, yun, tuloy-tuloy lang din po. Pero ngayon, ano naman po, sa 19, sa Monday, magti-training na po ako dun sa Alpha. Sabi ko po, sige, subok lang po ng subok. Kapag nagtuloy-tuloy, talagang eto na po ako. Kasi dapat po sa Baliwag ako. Kaso po, malayo. Inisip ko po na, sabi po kumbaga nung mismong HR po, nagsabi daw po ako kung ano na, i-go ko naman po. And then sabi ko, Lord, nagtrabaho na po kasi ko sa Baliwag halos yung nagastos ko po na pamasahe. Pamasahe, no? Ano po, sabi ko, Lord, ikaw na po ako bahala. And then ayun po, nakakatawa naman po na may mas malapit po palang bibigay si God. Kaya mas pabor na din po ako sa akin na hindi ko po pinush muna yung sa Baliwag kasi sayang din po yung mamasahe ko lang 2,000 po nagagastos ko pagka. Kaya ayun, thank you kay God talaga. Thank you sa buhay mo kasi may mga natutunan ako sa'yo. Tapos thank you din sa buhay mo kasi dahil sa'yo, napunta kami dito, nakilala kami ni Kuya na yung niya. Kahit pa paano nakakatulong sa kanya. Anong oras ang mo pala, Ate Karen? Ang layag mo. Layag yan. Maya-maya pa naman. Maya pa. Naglinis po lang doon sa sinasideline ko tapos isa. Huwag mo sabihing may mga, kasi sideline pa na isa, ibig sabihin, hindi lang isa yung sideline mo ngayon. Para ka pala si mama mo, no? Grabe ng diskarte mo. Yun talaga, kailangan ko, Pero muna, bago ka magpaligaw, muna? Na Kuya Sider, bago siya magpaligaw, bago ka mag-boyfriend, or yung pipiliin mong pangasawa na kagad no? Pero alam ko yung pipiliin mo yung Kasi yung sipag niya. family oriented. Ayun nga po yung family talaga. Family oriented. Hindi ko pa po iniisip pero ang
Pagka sinasabi Wala kasi- pa. Hindi Pag pa. kasi sinasabi nila sa akin ngayon, ang una ko pong inaano sa kanila, bago nila ako tanggapin muna nila yung magulang ko. Kasi, Po, tama. yung sitwasyon ng nanay ko, Mm. di ba? Kasi meron, hindi ko sinasabing judgmental lahat ng tao, pero bago ka talaga pumasok sa ganyang relasyon, kailangan magulang ko muna ang ihaharap ko sa'yo kung kaya mo bang tanggapin. Kasi syempre, kung ikaw maano ang utak mo, lalo na sa pamilya mo, baka ikakahiya mo lang. Di ba, ano na lang? Naintindihan ko naman si Ate Karen kasi parang may mga ganun no siyang kategram eh. Pero Ate Karen, ito lang masasabi ko, 99% naman siguro. Pagka nakita ka ng lalaki at nagustuhan ka niya, nag-spark yung mata niya, ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang ng buhay ng pamilya mo, wala yun. Ako hindi ko na po iniisip yung about sa kung ano yung pagkatao ko. Yung magulang ko lang po talaga, yung sitwasyon, yung physical. Hindi, Ate Karen, pagka yung napamahal sa'yo, nakita ka niya, na love at first sight siya, kahit ano yung background ng family mo, ano yung katayo ng buhay nyo, wala yun. Ano lang po kayo, mindset ko po kayo, pangarap po muna sa nanay ko eh. Yun lang po ang tinatatak sa akin. Wala po muna dyan. Ay, huwag pong madaliin yan. Darating naman po yan kung kailan. Yeah, tama. Magulang ko po kasi hindi naman po patanda na din po. Kaya Mm. yun lang po ang goal ko ngayon.